Pinangunahan ng Pangulo kahapon ang pagpapasinaya sa Philippine Domestic Submarine Cable Network. Ito'y resulta ng kasunduan ng Pangulo at ng bansang Japan. That this government supports public-private sector investment, and we are committed to promoting the ease of doing business in the Philippines to facilitate the establishment of critical infrastructure in telecommunications. This project brings us our dream of a better, brighter, and more connected bagong Pilipinas. Layo nitong mapalakas pa ang internet connectivity ng bansa at makatulong sa pag-unlad ng mga negosyo. It's a substantial investment, and of course, we encourage more of these investments in order to accelerate our connectivity issues. Ang mga ito, katuparan daw sa mga investments ng Pangulo sa kanyang mga state visits. Sa datos ng DTI noong Disyembre ng nakarang taon, 148 projects na ng investments ang pumasok sa bansa na nagkakahalaga ng $72 billion. Mula sa bilang na ito, 46 na proyekto ng investments na nagkakalaga ng $14.2 billion ang naipatupad na o nairehistro na sa DTI. Ang mga ito ay sa mga sektor ng manufacturing na may 16 na proyekto, IT/BPM na may 10 proyekto at renewable energy na may 9 na proyekto. Ilan sa mga malalaking investments na ito ay mula sa bansang Amerika at Japan. Pero ayon sa political analyst na si Attorney Edward Chico, kailangan daw ay dapat matupad ang mga pangakong foreign investments at dapat mapagmatsyag ang pamahalaan sa pagpasok sa mga ito. Uuwi ang Pangulo, may pangakong investment na manggagaling sa ibang bansa, pero sa katotohanan ng buhay ay hindi naman natutupad ang karamihan na ito at mga pangako lamang na napapako kasi kulang din naman ng follow-up. At pangalawa, lip service lang naman dahil tayo nagkaroon ng state visit. Nung panahon halimbawa ni Pangulong Duterte, marami siyang mga loan agreements na pinasok sa China na kung titingnan mo yung mga terms and conditions, sobrang unconscionable, sobrang unreasonable, yung tipong mababaon na tayo sa utang at sa ilang henerasyon, ang binabayaran pa lang din natin interest. So these are things that should actually be critically looked into. Para matiyak na tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga investments sa bansa, naglabas ang Pangulo ng Executive Order No. 18 na nag-uutos sa pagtatayo ng Green Lanes. Layo ng Green Lanes na pabilisin ang pagproseso ng permit at license application para sa mga strategic investments. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.